Magandang umaga po sa inyo, Senator Recto. Good morning po. Hi, good morning, Nimfa, Risa. How are you? Mabuti po, sir. Okay naman po. Natutuwa po kami. Magandang tawag dito. Dating ng inyong boses, ibig sabihin kayo ay safe. Yon. Very much. Opo. The same too. Aha. Ayan. Sir, kami po ay napatawag. Kinakabahan yung aming writer at baka daw po kami bigyan ninyo ng sangkaterbang numero. Pang-intellectual daw na usapan. Sir, nung isang araw po kasi binanggit ninyo yung paghingi ninyo ng mandatory review sa paggastos ng budget ng Department of Health, particular po dun sa mga ICU beds, mga ventilators, na it seems ay kulang. Sa ano po ang hugot nito? Bakit po? At I'm sure may hawak po kayong data kung magkano na ba yung budget na naibigay sa DOH para paghanapan nyo sila ng detalye kung paano nila ginagamit ito. Well, unang-una, isang taon na tayo may pandemya at higit 1 milyon na ang Pilipino tinamaan ng COVID-19. No? At may higit 17,000 na yung namatay. And as of today, we have a second surge. No? So we've had 1 year to prepare our healthcare capacity. Kasama na dyan yung mga ventilator, additional ICU beds, not only the private hospitals, but more importantly sa mga pampublikong hospital dahil doon pupunta yung mga mahihirap, no? So, in the last 3 years, we've allocated an increase in the budget for the Department of Health, particularly to improve our bed capacity in our hospitals, no? So, ngayon napapanahon na para tignan natin ulit ano na yung nagawa ng Department of Health sa pondo na ibinigay ng Kongreso or at least the appropriations we provided in the budget. Diba? Remember, this pandemic, next year, we will still have to allocate or appropriate money for vaccines, including possible booster shots. No? Hindi ito pumawala in the next year or two, pwedeng 2 years down the road pa to, 3 years down the road pa to. So we need to continuously build our healthcare capacity. Kung meron tayong second wave ngayon, it is possible, just like in other countries in the world, meron third wave, may fourth wave, at kung ano pa. So mabuting maaga pa lang pinaghahandaan natin to. Sir, dun po sa inyong computation ay magkano na ho ba ang naibigay sa Department of Health? You know, I promise you, Nimfa, today, I will not give you numbers. Sir, okay lang. It's in the billions of pesos. If I'm not mistaken, anywhere from about, siguro mga 14 to 20 billion for this year. Thereabouts, no? So, kung 14... Yes, go ahead. Sorry, sir. Kung 14 billion this year, ibig sabihin thereabouts din po yung last year. More or less, mga ganun yun. Kasi na-increase namin yan, yung initial yan, mga 10 billion lang, if I'm not mistaken. Almost a doble pa yan eh. So I don't have the figures exactly with me right now, but having said that, it is a significant amount of money na dapat nagastos natin to fight the pandemic. Diba? So, remember, we are at par with COVID, So, it's logistic support sa ating mga frontline workers. Diba? Tignan mo si sir, hindi niya hawak yung datos, pero sakto. Na-retrieve ko kasi yung inyong statement ng isang araw. Binanggit nyo dito, 14.7 billion pesos yung allocated ng Congress for this year. For capital outlay pa lang yun. So, that's correct. Yung 3 years, 43.7 billion pesos. So, from 2019 to this year, 43.7 billion pesos. So, sir, paano nyo po balak ipabusisi ito? Senate investigation po ba? Senate inquiry? O sa COA po ito ipaubaya? Well, titignan natin sa COA. Titignan natin yung, well, at least for the last year's budget. No? Makikita naman natin yung mga COA report. Probably this year, wala pa naman yan. Ano? Nevertheless, the reason why we issued the press release is to put the DOH on their toes. Diba? Ganun din ang DBM. I-release nila yung pondo. Kung hindi nila release, we need to build up our healthcare capacity. Walang duda doon. Nakita natin yung nangyayari sa India ngayon. Kulang ang healthcare capacity nila. Diba? Yes, sir. There is the surge. So, hindi ko naman sinasabi mangyayari dito yan, but nevertheless, nakakatulong din sa ekonomiya yan in providing jobs. If we build, kung may build ng tulay at kalsada, dapat may build din na
ang ating mga hospital dahil yun ang kailangan to begin with, di ba? So dun sa binanggit ninyo na number ng mga ventilators at saka tawag dito ICU beds, nung binanggit niyo yan, meron palang report na dun sa ICU beds, supposedly bibili daw sa Australia pero dinideny ito sir ng Department of Health. Yung mga ICU beds kaya lang nabanggel daw, naunsyami. So yung ba kailangan pa rin busisiin? Kasi kung parang naisip ko lang po dito, kung sa bakuna, meron dropping ng ball, pati ba naman sa equipment? Possible na nangyayari din yun? To me naman, ang mahalaga dito, we build our facilities. Opo. Diba? Hindi na para magturuan pa eh. The point is, today you have what? Kulang-kulang, maybe a little less than 100,000 active cases. Kung 5% dyan ang kailangan ng hospitalization, that's 5,000 beds that you need. Kung ang severe dyan ay 1%, that's 1,000 ICU beds that you need, diba? So, ganun dapat natin tinitignan yan. So, we need to, like I said, ulit-ulitin ko na naman, to build up our healthcare facilities, our capacity to treat patients. You cannot open the economy unless may kumpiyansa ang mga kababayan natin na number 1, magkakabakuna sila. Number 2, pag hindi pa magkabakuna at nagkasakit, magagamot sila. Diba? Opo. So that's part of building confidence. Kung pinapakita ng gobyerno na, wait, don't worry, nakahanda na yung bakuna, parating na. Pangalawa, size ko na kayo babakunahan. Pangatlo, dinodoble namin yung sweldo allowances ng lahat ng health front line workers para kampante din sila. Pang-apat, meron tayong sapat na gamot para sa inyo, sa lahat na magkakasakit. Pang-lima, gagastusin ang PhilHealth to. Huwag kayo mag-alala. Dapat ganun ang response natin. Senator, nag-stick na po ba kayo ng halimbawa listahan man lang sa DOH kung paano nga po nagasta yung or saan ni-allocate yung pondo na yon? And second question po, mayroon din po ba kayong plano na ipa-audit din po yung paggagastos din naman ng pondo sa ilalim ng Bayanihan 1 at 2 ng DOH? Hindi lang ng DOH, kundi ng Bayanihan 1 at 2. Yung buo. Let me first answer the first question. Okay, go ahead. Yes, my office is already looking at the data that we need to determine if the DOH is spending the resources that Congress provided them in the budget. Diba? So, may research na ginagawa yung aming tanggapan tungkol dyan para nakahanda rin kami pag nagkaroon ng pagdinig. Alam namin kung ano yung mga tatanungin at alam namin more or less yung data. Okay, so that's number 1. On the second point, your second question was with regard to, what was your second question again? Regarding po sa audit din sa pondo po ng DOH under Bayanihan 1 at 2. Yes, oo. Today, nabasa ko sa dyaryo na yun sa Department to finally binibigyan natin ng konting ayuda yung December lang. Ngayon lang na-release. Mabuti nga na-extend natin yung validity ng budget na sinabi ko naman na i-extend natin din. Tingin ko mabagal masyado yung takbo ng gobyerno. So finally, na-release yan. So, having said that, there is talk now of another Bayanihan 3. Yes, sir. May bill kayo nun, sir, di ba? For Bayanihan 3? That's correct. And the possibility of that, of passing another Bayanihan 3, palagay ko is high enough. Although today, ayaw pa ng executive. Diba? Wala pa sila sa sinasabi. And why am I saying that it is high enough, the probability? Remember, we did Bayanihan 1 and 2 last year. Nagkaroon tayo ng lockdown with the pandemic. Okay? The economy shrank by a little less than 10%. So, kulang-kulang 1.8 trillion yung nawala. We are hoping this year na gumanda ng konti yung takbo ng economy. But still knowing that to get back to 2019 level, it will take 2 years. No? But having said that, ang sabi ng gobyerno, we will grow by 6 to 7% this year. Sa nakikita ko, sa data nakikita ko sa first quarter at ngayon, patapos na yung second quarter at halos naka-lockdown ulit tayo, maybe not as severe as last year, yung lockdown, nevertheless, palagay ko, hindi pa rin maganda ang takbo ng ekonomiya.
At kung ang inaasahan ng gobyerno that we will grow by 67%, ako nakikita ko baka kalahati lang of their projection. No? So having said that, I think it is important, mahalaga, na magbigay tayo ng ayuda sa mga pamilyang higit na nangangailangan. So kailangan meron pa rin another extension of some ayuda of some form para sa mga kababayan natin na nawalan ng trabaho. Yung pa naman dyan, kaya pag tinignan mo yung unemployment rate, kala mo mababa. Well, actually, dumoble na, tumaas na. Pero it is higher than what is reported dahil marami dyan hindi na naghahanap ng trabaho. Pero Senator, isang question lang partner, no? How would you convince po yung executive natin na i-push na rin itong Bayanihan 3 kasi binabanggit nyo po kanina, kailangan po natin ng dagdag pang ayuda. Siyempre, affected din ng economy pa rin natin. Hindi natin masabi kung hanggang kailan ito. Ano po yung dapat na natin na siguro effort para ma-convince nga po yung executive na suportahan na rin itong Bayanihan 3? Well, unang-una gagawin ko sa programa ninyo. Sasabihin ko, kailangan maganda na tayo sa hindi lang sa vaccines for this year, next year. Kung kinakailangan, mag-prepayment na tayo, gawin na natin this year. So kung magpapasa tayo ng Bayanihan 3, ang una-una dapat mag-prepay na tayo ng bakuna for next year. Mag-booster shot na tayo. Ngayon pa lang. Pili na natin yung mga kailangan na booster shot for next year. Anticipate na natin yan. Di ba? Anticipate rin natin yung additional na bakuna na kailangan. Anticipate na rin natin yung halimbawa mga bagong posibleng gamot to cure na kailangan. Improve our healthcare capacity ulit. Dagdagan na natin yung mga ICU natin, yung mga hospital beds sa ating mga hospital. Maghanda tayo for a worst case scenario na sana hindi naman dumating, but nevertheless, at least nandyan, di naman mawawala eh. Nandun pa rin naman yung hospital na dagdag kama, di ba? Okay. And then at the same time, let's pay our health workers better. Sila yung sundalo natin sa gerang ito. Di ba? Let's pay our doctors, our nurses who provide care to hundreds of thousands of our kababayan, better pay. So, nakita ko rin yung pila. Ibig sabihin, marami nagugutom. Marami talaga nangangailangan. Marami nagugutom. Nagulat din ako, no? Dahil hindi ko naman nakikita dati sa Batangas yan eh. Sir, and meron na rin kahit anong sabihin mo eh. So, it only bolsters my thinking na talagang mas kailangan nagdagdag na ayuda pa rin yung mga kababayan. So, paano yung ayuda? Kasi ngayon meron pong proposal na, sabi ni Secretary Lopez, isa sa mga pinag-aaralan po para sa mga targeted, sir, dun sa mga manggagawa ng MSMEs, Micro and Small and Medium Enterprises, bigyan sila ng 8,000 pesos for 3 months. Open ako. Lahat ng detalyeng yan, pwede pag-usapan kung magkano ba based on kakayanan din natin magbigay. But kailangan magbigay. Kailangan may ayuda. Pag-usapan natin yung halaga, okay yun. Let's agree na, one, they need some assistance from government. How much can we provide? Diba? So, ang bibigyan ng ayuda mga manggagawa at saka, syempre, yung mga wala ding hanap buhay, yung poorest of the poor. Sir, doon lang sa inyong Bayanihan 3, naalala ko, ang worth nung inyong gustong ipalaan ay 485 billion pesos. Tama ho ba? So, sir, paano yun? Saan isosource at saka paano yung distribution nun? Alam mo, sa totoo lang, sa ngayon, lahat yan, ang revenues natin, kahit pa paano will suffer dahil the economy is not doing well. Okay? Nevertheless, hindi, ang para sa akin, ang mahalaga, kahit naman umutang tayo, kung habang ngayon mababa ang interest rate, okay lang. Kasi mababa naman ang interest rate sa buong mundo eh. Now, ang babantayan natin mabuti yung inflation. Because pag mataas ang inflation, then tataas ang interest rate. Okay? So, it doesn't matter how much you borrow for as long as inflation is low. Yun ang paniniwala ko sa
nangyayari sa ekonomiya ngayon sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Mababa ang inflation, pero darating ang panahon, tataas din yan. At dahil mababa ang inflation, mababa din ang interest rate. Sir, pero kung uutang po ulit, di ba sir ngayon may mga nauna ng inutang na hindi pa po tapos i-distribute, di ba may problema sa absorptive capacity ng mga government agencies. Kagaya nun, yung sa tourism, yung tulong sa tourism sector, sir, kung hindi ako nagkakamali, kasama yun sa ipinangutang. Last year po ninyo ginawa yung batas yung bayanihan 2, pero ngayon pa lang ipinamamahagi. So, well, like I said, I'm sure we've learned from those mistakes. How do we improve yung ability natin para ibigay yung ayuda? Nevertheless, mas mabuti na yung problemang at least we agree. Magbigay tayo ng tulong sa mga kababayan natin. Then we can figure it out how to do it faster. Di ba? Yes, sir. Ang mahalaga, meron tayong pinag-uusapan na okay, may nakahanda tayo pantulong. Remember, hindi lang utang naman din yan eh. There are many ways of doing it. Halimbawa, pwede mag-realign tayo sa budget. Yung hindi mahalaga. Ibigay na muna natin sa pagtulong. Gamitin natin pambayad ng mga healthcare workers natin. Mag-realign tayo to improve the hospital capacity. Diba? So on and so forth. Ang una nga pala, ang PhilHealth magbayad ng utang. Apo. Dami silang utang. Daming utang sa ospital. Diba? O may pera naman yung PhilHealth eh. Hindi ko maintindihan kung bakit di naman pabayaran yung mga privado dahil ang ayaw natin mangyari magsarado pa yung mga ospital. So sir, paano po, maganda po yung inyong mga suggestions. Kaya lang, paano sir ito kaya i-consider ng Malacanang? Kailangan ho ba tawag dito kasi ang gumikilos ngayon mga interagency task force, 'di ba, National Task Force on COVID-19. So should they sit down at i-reassess ulit yung sitwasyon? I think there will be need for that, no? I think that there are those in the IATF, lahat naman may good intention eh. Wala naman siyang palagay ko masamang intention. Okay? So I'm sure they're working their ass off, so to speak, no? Okay? And I value their contribution and the work that they're doing. Okay? Nevertheless, we have to anticipate the problem. Yun ang sinasabi ko. Katulad ngayon, like I said, we have to think of next year also. Of course, most important is that vaccination rollout this year. If we are able to accomplish the 70 million, then we have a better chance of winning the war against COVID the faster we're able to do that. But I doubt it very much if we will be able to inoculate 70 million before the end of the year. That means you inoculate something like 500,000 a day. Hindi mangyayari, sir, kasi in trickles pa lang nga po yung mga bakuna. So anticipate na natin that we might not be able to defeat the virus this year. And ako tingin ko dito sa buong mundo mahabaan. So remember the global population is 7 billion. Kahit na alimbawa sa Amerika, 'di ba may vaccine nationalism na tinatawag ngayon, ano? Nagsasapang yung mga ibang bansa, 'di ba? Mabuti na lang si President Biden sa Amerika, sinasabi ngayon they're willing to share their vaccines, 'di ba? Okay? At syempre makakasama rin ng Pilipinas dyan. But having said that, assuming you're able to inoculate yung buong Amerika, pero hindi mo na inoculate yung mga ibang bansa, hindi mo mabubuksan pa rin yung tourism mo. Dahil pagpunta doon sa iyo, magkakaroon parang bagong kawaan na naman yan. Kaya nga, diba? parang walang katapusan. Kaya nga po. So this is a global effort eh. Diba? And having said that, it might take more years to finish this problem off. So paghandaan na natin yan, mag-allocate na tayo, ulitin ko na naman ng vaccine for next year o ng mga possible booster shots. Kung kailangan mag-down payment na tayo, at kung kinakailangan mas malaki, pambayaran natin ng konti katulad ng ginawa ng Israel. Ang Israel, kaya sila nauna, maaga sila nag-down payment. At nagbayad pa ng premium ng konti dahil sa kanilang kalkulasyon, kahit bayaran pa natin ito na mas mataas, mas mura pa rin ito
kaysa isara natin yung ekonomiya natin. Opo. Di ba? Opo. So, ganun dapat tayo mag-isip din. Kanina po, Senator, nabanggit niyo yung realign. Naisip ko lang po, yung po bang pondo ng NTF-ELCAC, baka pwedeng i-realign na lang o kaya ilagay sa Bayanihan 3 po. Pwede po ba yung ganun? That is a possibility. Payag din naman ako. Yung sinasabi nilang, di ba yun, dapat assistance sa mga barangay na nagbalik loob. Wala na raw pong NPA. Okay. O di yun ang unahin na rin natin tulungan. So hindi ma-defeat yung Yung intention purpose, ng NTF-ELCAC. Yun ang bigyan natin ng ayuda din. Yes, sir. Sir, mga ilang punto na lang tungkol doon sa sa budget. Sir, paano po ninyo ito Yes, sir? I'm sorry. One last point on this. No? Alam mo ang problema kasi dyan sa ELCAC na yan, yung sa spokesperson, si General Perlade. I'm sure he means well, Kaya lang hindi tama yung red tagging. Hindi tama na yung taong nasa gobyerno, military pa man din, general, na who is being looked upon as a bully. Isipin mo naman, parang pati ba naman yung unang nagtayo ng community pantry sa Quezon City. Parang ang dating binubuli. Hindi tama tignan na general pa nang bubuli, babae pa, bata, millennial, na tumutulong sa kapwa-tao. At bakit sila masyado mainit sa red tagging dito sa Pilipinas? Yung totoong komunista nandun sa West Philippine Sea. Doon sila magpakita ng tapa. Ayan, pupunta tayo doon sa West Philippine Sea. Sir, isa na lang tanong dito sa sa DOH budget o sa kabuuan para sa pandemya. Sir, paano to? Hihingi ho kayo ng Senate inquiry kasabay po ng audit ng COA o paano ho ba ito, Senator Recto, para ho ma-account yung paggamit ng pondo? Inquiry lang. Alamin natin, yung regular trabaho din ng Kongreso yan. Hindi naman special inquiry to. Hindi naman to. Meron poder ang Kongreso, kasama sa poder ng Kongreso, yung pagbabantay ng budget. Parang ginagastos. Di ba? So this is nothing special. It's just it's about time that we review also kasi kita natin may surge. We're hitting 10,000 a day. Nababalitaan natin na medyo nauubos yung mga hospital beds natin. Kulang ang hospital room, kulang ang kama sa hospital. Diba? So para din sir, pwede din sir na yung pagbusisi dito para maging basis din po ng paglalatag ng budget for next year sa COVID response. And how do we improve? Paano pa natin pabibilitan? So pagdagdag, di ba? Yes, sir. At yan, halimbawa, malalaman din natin yung problema ng pribado. Bakit hindi nagpapayad ng PhilHealth? Di ba? What you don't want to happen is yung capacity of the private hospitals mabawasan pa. So ayan, sana sir, as soon as possible, mabusisi na para din malaman na kasi talagang kandahirap po yung mga kababayan din natin sa pagpapa-ospital. Ang hirap maghanap ng ospital ngayon. Pag binakit ospital, wala ng ICU. Tapos kulang sa gamit. Correct. So yan ang pagdaan natin. Yan ang pinaka-importante. Yes, sir. So dapat all eyes on deck. Dapat doon tayo nakafocus. Wag mawala yung focus natin dyan. Opo. Remember, this is essentially a health problem that became an economic problem. If you're able to solve the health problem, then you solve the economic problem. Yes, sir. Agreed. And then, sir, baling na po tayo dun sa West Philippine Sea. Hinga namin kayo ng insight. Sabi ni Presidente, ito na yung situation natin, sir, na walang tigil ang intrusion ng China. Pero sabi ng Presidente, hindi tayo pwede makipaggera sa China at ang China kaibigan. Marami tayong utang na loob sa kanila. Kabilang na po yung mga bakuna kontra COVID-19. Well, unang-una, wala naman nagsasabing may gusto maggera sa China. Diba? No one wants a war with China or with anyone for that matter. And I think we should be grateful also to China na kahit papano binigyan tayo, so to speak, ng priority sa pagbibigay ng bakuna, pero binayaran din nga pala natin yan. Kung di ako nagkakamali, we ordered 20-25 million, di ba? O binigyan tayo ng
let's say we ordered 20 million, 1 million litre. Eh di 5% discount yun. Aha. So, ano Bayad yun din para yan. sa hindi siya counted na utang na loob kasi bayad? So, bayad din yan. No, I'm saying that meron tayong sense of gratitude Opo. na kahit paano kasama tayo na binentahan tayo ng China at binigyan tayo ng discount. Walang problema doon. Maraming salamat. Di ba? Mhm. At marami tayo pwedeng matutunan sa China din naman. Ngunit, sila yung nag-umpisa ng problemang ito. Kinuha nila yung fishing grounds natin, pumasok sa exclusive economic zone natin, nanalo tayo sa korte, sa buong mundo, ayaw nila sundan yung desisyon ng korte, nagtayo pa ng mga military bases sa West Philippine Sea na nababahala ngayon yung buong mundo. Mhm. Paano tayo magkakautang na loob sa kanila kung gano'n ang nangyari? Tsaka tawag dito, ang laki na ng halaga nung nararansak nila, so to speak, dun sa West Philippine Sea. O dahil sa ginawa rin nila, yung mga superpower, halimbawa, ang United States, mas maraming mga aircraft carrier, Navy, ng US, ng British, ng India, ng Australia, ng French, ang dumadaloy ngayon dyan sa West Philippine Sea. Mhm. So it creates also tension one way or the other, di ba? Isang mali lang dyan, pwede magkagera din eh. Di ba? Yes, sir. Opo. Why did that begin? Dahil nagtayo sila ng mga military base doon. Gumawa ng mga isla doon. Di ba? So, and then, dahil sa 9-dash line, it would appear they're continuously expanding. Opo. Opo. Diba? So you don't want them to create more bases. So paano po ito... sorry, sir. Yes, go ahead. Sir, sorry sir. Medyo nagsasapaw kasi yung signal po ay nag-in and out. Sir, ito lang, paano ho ito dapat naharapin ng Duterte administration, ng Pangulo particularly? Kasi ang turing niya po sa China kasi friend talaga, best friend talaga. Oo. Susugan ko rin po yung sinasabi ni partner kasi parang ang lumalabas po na rin ng iba, kaya lumalakas ang loob ng China ay dahil ganun po yung treatment ng Pangulo. Oo. That's probably partly true. Pero tama din naman ang Pangulo na dapat lahat yan kaibigan natin. Ako, I agree. Dapat we have to have good ties with China, good ties with America, good ties with all the nations that we trade with. Mas mabuti, mas maraming kaibigan. China, kapitbahay pa natin. Pero kailangan bang i-internationalize yung issue, sir? Na, di ba nung Pinoy administration, tawag dito, dinala natin sa UN Tribunal, dinala sa ASEAN, nag-ingay tayo. Pero ngayon, ang gusto ni Presidente, one-on-one. Ako, ang tingin ko, the way forward should be multilateral. We have to work with all our allies. Di ba? Yes, sir. At ang pinakamahalaga dito is ma-regain natin yung exclusive economic zone natin. Not only for this generation, but for future generations. Remember, karamihan ng isda natin, doon din ang gagaling. Opo. There's so much oil, natural gas na pinabang natin, di ba? Ng mga Pilipino. Now, I have no problem. Halimbawa, ang China, sige, pag-usap tayo dyan. Parang hating kapatid, o technology nyo, capital ninyo, resources namin. Papayag naman po sa mga ganyan eh. Yung mga bagay na yan, pwede pag-usapan talaga iko eh. Yun yung parang pinushnoon na joint venture. Pwede yan, di ba? If we can do that with corporations, why not with corporations of Chinese nations or whatever, no? The point is, let us demilitarize also the West Philippine Sea. Hindi pwede na napakarami mga man-made structure na para mga base ang tinatayo sa West Philippine Sea. That will create more conflict. Opo. Sir, isang tanong na lang po. Yung hubang
tawag dito, National Security Council, should it be convened po para din makatulong ang Congress? Kasi 'di ba sa National Security Council, member niyan ang leaders ng Senate at saka ng House, tapos naiimbitan din yung mga foreign dating pangulo. So kailangan ho ba i-convene yun para makatulong? Para sa akin, Congress, in previous administrations, we did pass a law, we created institutions like the National Security Council, no? Para ang Pangulo is guided by different voices or different advices or advisors from those elected, both in the legislature, di ba? Of course, the president is elected, the executive, and the military, and so on and so forth. So, mabuti na yung gano'n para pinag-uusapan lahat, makita all points of view. So, mabuti that we have an institution like that, that we can talk about these problems and how to confront them. So, I'm always in favor of convening these institutions. It is there for a purpose. Ayan. Yun ay kung gusto ng Pangulo na guided siya o kung gusto niya sarili lang niyang desisyon. Anyway, sir, maraming salamat po sa inyong mga insights, sir. Thank you for having me. And be well and stay safe. Ingat-ingat kayong lahat. Opo. Thank you po. Salamat, sir. Ingat din po palagi. God bless. Have a nice day. God bless. Thank you.